Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Mga pulis wala raw nakitang liham sa mga gamit ng yumaong former DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Baguio City Mayor at former ICI Special Advisor Benjamin Magalong itinanggi na pang state witness si Cabral sa issue sa flood control. Karamihan talagang denial lang siya. Denial lang siya. At pag naiipit na siya, wala na siyang ginawi kundi turusis Secretary Bunuan. Commission on Audit, sinita ang umunay pangingialam ng politiko sa AKA program ng DSWD. Pag-uusapan natin. Bride-to-be na magdadalawang linggo ng missing. Lumalaki ang posibilidad na kusa umanong nagtago ayon sa mga pulis. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Kailangan niyang mag-rest or magbakasyon for a while. 2 araw bago magpasko, tiket sa mga bus pa-probinsya nagkakaubusan na. May masasakyan pa nga ba ang mga hahabol na lumuwas? At 2023 Metro Manila Film Festival hit na Gomburza, mapapanood na sa primetime simula sa bagong taon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang din may guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga baitian ng mga balikat sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatay, inilagay sa plastik at basta tinapon na lang. Ganyan ang sinapit ng isang ginang sa Isabela. At palaisipan pa rin sa mga pulis ang motibo sa pagpatay. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Kayla Makantan. Nakilala na ang inabandonang bangkay sa gilid ng kalsada sa Isabela na nakatali at balot ng plastik. Sa bahaging ito ng Gamo Rojas Road, sa barangay Linglingay, Gamo, Isabela, napahintong mga motorista umaga nitong December 20. Isang kahinahinalang supot na may kalakihan kasi ang pumukaw sa pansin ng isang concerned citizen na agad din nag-report sa mga polis. Sa pagresponde, nakumpirmang bangkay ng isang babae ang laman ng pulang plastik. Kalaunan, nakilala siyang si Roxanne Carabacan, 31 anyos. Ayon sa kanya mister, huli nilang nakita ang biktima nang pumasok siya sa isang bangko sa Kawayan City kung saan nagtatrabaho. Pero buhat noon, hindi na nila siya nakausap pa. Ang mga pulis, hirap pang matukoy kung ano ba ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Pero posible umanong sa ibang lugar nangyari ang krimen at dito lang itinapon ang bangkay. Meron pong mas mabilis na aksyon. Sana mahuli rin po agad yung gumawa sa asawa ko ng ganito kasi hindi niya po deserve yung ganitong sinapit niya kasi mabait po ang asawa ko. Hindi po siya pala away. Sa ngayon, palaisipan sa pamilya kung anong motibo at sino ang responsable sa pagpatay kay Roxanne. Ang PNP Isabela bumuo na ng Special Investigation Task Force para sa mas malalim na investigasyon para malaman kung ano ba ang totoong sinapit ng biktima. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sumalang na sa pagsusuri ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Base rito, tila problemado umano ang dalaga. Magbabalita si Mon Guaves. Magdadalawang linggo mula nang mawalang bride-to-be na si Shera De Juan, lumilinaw umano ang anggulo na isa siyang runaway bride. Sa digital forensic examination ng Quezon City Police District sa mga cellphone at laptop ni Shera, lumalabas na may mga pinagdaraanan ng dalaga. Nakita natin doon na may problem doon sa mga finances. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Kailangan niyang mag-rest or magbakasyon for a while.
Tila may naging tampuan din daw sila ng kanyang fiancé na si Mark RJ Reyes noong mga nakaraang buwan. Sa nakitang mensahe ni Mark RJ kay Shera, sinabi nitong wala siyang nadagdag sa wedding funds. Pero itinanggi ni Mark RJ na namomroblema si Shera sa matinding gastos nila sa kasal. All are settled. Kumbaga, yung nasabi po na parang issues niya with the finances, resolved na siya months before. Sa isang text message pa ni Shera kay Mark RJ, sinabi nitong gusto sana niya mag-focus sa relasyon nilang dalawa pero laging nahahati naman ang kanyang atensyon. Isa raw sa dahilan ng gastusin ng kanyang ama na may sakit sa kidney. Pero sabi naman ng tatay ni Shera, madalas siyang sinasabihan ng anak na huwag itong alalahanin. Sabi niya, pa, huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi yung gastusin sa kasal namin, wala na, tapos na po yun pa. Wala na tayong problema doon. Patungkol doon sa gastusin, doon sa hospital, wala pong binabayaran doon. Kasi una, senior po ako. Ang kumbaga, ang inaano lang namin doon, yung pamasahe papunta doon. Nakita rin sa gadget ni Shera na nagsasearch pa siya ng gamot na posibleng makapeligro sa kanyang buhay kahit nung umaga ng December 10 o araw na siya ay nawala. Pero itinanggi ito ng kapatid ni Shera. Mahilig mag-search yung kapatid ko about sa mga ganyang gamot, lalo na pagdating sa vitamins ni Papa. Pero yung sinasabi nila na gamot na galon, nakakainis lang kasi alam naman namin parehas na hindi totoo. Base sa nakita ng mga pulis sa detalye sa mga gadget ni Shera, nanindigan silang lumalabo raw ang kidnapping o pagkuha sa biktima. Tingin nga ng pulisya, posibleng nakikita lang din doon ni Shera ang mga balita at lumalabas na nais nga talaga muna niyang mapag-isa. Humingi na ng tulong ang pamilya Dewan sa manghuhulang content creator na si Jay Costura. Yung mga nakaraang araw, lahat ng pwedeng makatulong, tumulong, inopen talaga namin kasi medyo blanco na yung namin. Lumabas sa baraha na posibleng may third party at kawalan ng closure ni Shera sa dati nitong karelasyon. Tandaan, hula lamang ito at hindi base sa ebidensya. Sa December 25, araw mismo ng Pasko, birthday din ng tatay ni Shera. Madalas daw na si Shera nga nagpaplano para rito, kaya hiling niya sa anak. Sana Sara, bumalik ka na po. Bilang isang tatay, hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin po ako na buhay pa rin po itong anak ko po. Na umaasa pa rin po ako na babalik siya. Plano na rin ngayon ng mga pulis na isailalim sa hiwalay na investigasyon ng cellphone ni Mark RJ. Kapatid, ako po si Mon Gualvez para sa 1PH. Samantala, idinaan sa homily ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang pagtuligsa sa talamak na katiwalian. Sa idinaos sa Simbang Gabi sa St. Peter's Basilica sa Vatican nitong linggo, binatikos ng kardinal ang mga nagpapalamon sa korupsyon. Taliwas raw ito sa turo ng simbahan at sa utos ng Diyos. Kabilang sa mga dumalo sa misa ang mga Pilipino na nasa Roma. Napapanahon ng homily ng kardinal dahil sa mainit na usapin ng flood control scandal dito sa bansa. Payo ni Cardinal Tagle, mamuhay ng tama at iwaksi ang mali na maaaring makasira sa kapwa at sa lipunan. Nagpaalala rin siya sa tunay na diwa ng nalalapit na Kapaskuhan. Huwag daw sana itong sumentro lang sa mga material na bagay, kundi sa pagsasabuhay, sa pananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Sa iba pang balita, nadiskubre ng Commission on Audit o COA ang umunoy political interference sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Sa 2024 audit report, sinabi ng COA na ang political messaging sa payout activities ay nagbigay ng impresyon na ang programa ay personal na inisponsoran ng ilang opisyal. Ilang halimbawa rito ang mga social media posts ng mga politiko, talumpati sa payouts, tarpaulin na may AKAP logo at aktibong partisipasyon sa distribusyon ng ayuda. Dahil dito, maraming benepisyaryo ang naniniwalang galing sa mga politiko ang tulong. At kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Angela. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, opo, unang-una po, ano po ba ang tugon ng DSWD dito po sa recent findings ng COA na sinasabi nga po may political interference sa pagpapatupad ng AKAP? Well, Ms. Angela, unang-una, nais po nating banggitin na
ina-acknowledge ng DSWD yung pong naging findings ng Commission on Audit doon nga po sa 2024 implementation ng ayuda para sa Kapos ng Kita program. Naniniwala po tayo at ginagalang po natin yung mandato ng COA na tiyakin nga na transparent, maayos, accountable, and of course yung maayos na paggamit ng pondo po ng ating pamahalaan. In line with that, of course, ang DSWD ay nagsumite ng komprehensibong eksplanasyon para ma-address yung mga observations as cited in the audit report of COA. At dito nga po sa nabanggit, ipinaliwanag natin na nagkaroon ng pagbabago doon sa 2024 implementation ng AKAP dahil noong 2025, naglabas tayo ng Joint Memorandum Circular at dito nga po nakasaad na bawal yung pagpaskil, bawal po yung presensya ng mga political actors doon sa mga isinasagawa natin ng mga payout activities ng AKAP. Inilagay po natin yan doon sa ating guidelines para comply rin doon sa mga naging rekomendasyon ng COA and of course matiyak na ma-communicate ng maayos sa publiko na itong programa ay pinapatupad po ng national government through the DSWD. And gayon din po, nagpatupad tayo ng mga communication strategies, one of which is the tamang tulong sa tamang impormasyon na kung saan tayo po ay umikot sa iba't ibang parte o bahagi ng ating bansa at ipinapaliwanag sa publiko kung ano yung mga programs and services of the department, including of course the implementation of the AKAP program. And gayon din po, tiniyak natin na meron tayong mga grievance desk sa lahat ng mga payout activities natin. Nang sa gayon, yung mga reklamo, hinaing, hinggil sa implementation ng AKAP ay immediately ma-address on the ground. And of course, sa lahat ng mga payout activities natin, ipinapaliwanag po natin na ang programa ay pinapangunahan ng DSWD. Ginawa po natin, of course, ito to ensure na ma-insulate yung program po natin from any political interferences and of course to maintain the integrity of the program and the DSWD. But Ase, kamusta po yung reception po nung ating mga kababayan na pinagpapaliwanag po natin sa kanila na maling impresyon na galing po yung ayuda sa kung sino man na personalidad o politiko? Kasi even before po ng findings ng COA ay talagang malaking usapin na po ito na nagagamit po yung mga ayuda mula sa DSWD ng ilang mga politiko at nagmumukha po talagang galing sa kanila yung pera na ibinibigay po sa ating mga recipients. Yes. Ito nga po, talagang naging kabahagi natin ang ating pong mga clients, ang ating mga beneficiaries sa pagpapaliwanag sa lahat po na ito nga pong programa ay pinapangunahan ng DSWD. That's the reason why nagkaroon na rin tayo ng iba't ibang mga pagpupulong at ibang mga activities para mas lalong maunawaan ito ng publiko. And based naman din sa ating monitoring, sa social media and of course yung din pagpasyal natin sa iba't ibang panig ng ating bansa ay nauunawaan po ng mga kababayan natin that the AKAP is indeed being implemented by the DSWD. Of course, may mga ibang pa rin pong mga observations but ito po yung pilit natin na ina-address. And we continue to be as consistent, steadfast po tayo sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga programa at servisyo ng DSWD. Kasi naniniwala po tayo sa DSWD na kapag alam po ng ating mga kababayan na ang programa ay at tayo lamang pong nagpapatupad, sila rin po ang magpapaabot sa kanila pong mga kamag-anak, kapitbahay, kung sino nga po ba talaga ang namumuna sa pagpapatupad ng programa. Ase, para lang po may konteksto tayo para sa ating mga audience po ngayon. Paano po ba natin nakukuha yung benepisyaryo dito sa ayuda program po ng DSWD? Meron po ba tayong master database? Sino po yung mga nagre-refer na mga benepisyaryo per region? Well, sa mga programs and services po ng DSWD, especially for AICs or AKAP, na mga social safety net, mga stopgap measure interventions natin, meron po yung mga nagwo-walk-in o nagtutungo sa mga satellite and mga field offices po natin. Meron din naman po yung mga na-endorse o yung mga pini-refer sa atin. But ito po lahat sila ay sumasailalim sa verifikasyon and assessment
ng ating po mga social workers. Ibig pong sabihin, hindi porket ikaw ay nagtungo sa aming tanggapan o ikaw ay i-refer, ay automatic ka pong makakatanggap ng tulong. Again, meron pong mga kinakailangan daw dokumento na isumite sa DSWD. Yan po ay re-reviewin ng ating mga social workers and kayo rin po ay interviewin ng mga social workers para madetermina if you are eligible to receive the aid from the DSWD. Now, moving forward, and of course, in adherence also to the recommendation of the COA, tayo naman po ay may binubuo na database. It's a management system actually na kung saan nga po marireplace yung ating current system, yung na kung saan na-integrate na yung real-time client data monitoring nang sa gayon ma-minimize yung mga duplication risk, ma-automate din yung mga tracking features, and ma-improve din of course yung monitoring and yung distribution ng financial assistance. So yan yung mga ginagawa natin kasi mahalaga, Angela, na anuman yung obserbasyon ay ma-implement natin o makapag-implement tayo ng mga measures nang sa gayon hindi na po muli ito ma-observe sa mga susunod na mga audit findings. Opo, Asek, the reason why I asked that kasi in one of your interviews, nabanggit po ninyo or ang DSWD ay aminado po na merong mga associated partners na nagre-refer ng mga benepisyaryo. So, and even before this, may mga nababasa po ako, nakaka-receive ng mga complaint na ang nangyayari po kasi nagkakaroon ng palakasang system sa LGU pa lang, sa barangay level pa lang. No, kapag hindi close kay barangay captain, hindi mapapasama sa mga referrals nga dito or beneficiaryo ng AKA program. So, we would like to know na paano po natin na maiwasan na magamit po ito sa pamumulitika, palakasan system, because para mas maibigay po natin sa mga tunay na beneficiaryo itong programa po ng DSWD. Yes, Angela, gaya ng nabanggit ko, no, even if kayo po ay ni-refer ng inyo pong mga leaders, dadaan po kayo sa assessment ng social worker. Hindi nangangahulugan na kayo ay na-endorso, ay automatiko kayong makakatanggap ng tulong. Because definitely, our social workers will assess you and review the documents that you will submit to us for review. Yun po yung mahalaga na measure ng departamento para matiyak na ito nga pong tulong na ito ay mapapaabot doon lamang po sa nangangailangan. Asek, mailinaw ko lang po, saan pong region yung nakita ng COA? Nakitaan po nila na may mga politiko na nakikisaw-saw po nga dito sa pamimigay ng ayuda. And I was wondering kasi kung sino po ba dapat yung managot dito, no? Yung regional officers po ba ng DSWD? Because of course, at the end of the day, we would want to know kung kasi sabi nyo nga po, meron naman pong system in place pero hindi nasusunod. So, ano po ba yung gagawin ng DSWD regarding this issue? Well, doon sa general na observation, may mga let me just check yung mga nabanggit na mga regions, but very general kasi yung audit observation. But as we have provided nga po in our explanation, meron tayong mga ginawa na mga communication strategies para po ma-improve yung yung branding noong programa. And yung nga pong prominently display ng mga tarpaulins and logos ng DSWD ang isa sa mga ipinakita o ipinaliwanag po natin. This is of course to ensure na ang pagkakakilanlan doon sa programa ay sa DSWD. So yun nga po yung ating pong mga ginawa. Aside from yung pong pagpapaliwanag na ginawa natin sa ating mga communication platforms, at doon nga po sa mga visits o mga advocacy o yung mga campaigns na ginawa po natin. Oo. And yun nga po, no, kasi we would also like to know, dahil according dun po sa COA report, meron po silang finlag doon na may mga recipients na hindi naman po talaga eligible under AKA pero nabigyan. So what are we gonna do about this? Doon po dun sa issue na yon and moving forward para hindi na po ito maulit muli. And syempre, gusto din po natin malaman sino yung nag-approve nun. Again, nabanggit po namin doon sa explanation namin na yung mga social workers ng DSWD ay in-exercise po yung kanilang professional judgment
sa pag-assess ng mga beneficiaries natin for the AKAP assistance. May mga hinihingi po tayo ng mga dokumento para ma-provide or ma-assess yung economic vulnerability, yung unstable income sources, pati nga po yung mga employment status, and of course, yung mga pangunahing pangangailangan po ng ng kanilang pamilya. Kasi mahalaga yan, that's very vital in the assessment being done by the social workers. Now, moving forward, meron po tayong binuo o create na social registry office. Ito, ang ginagawa nito, mag-operationalize nung cross-matching nung mga iba't ibang mga registries ng DSWD and gayon din ng ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak natin na eligible yung pong mga clients natin based of course on our established criteria. And nabanggit ko rin kanina yung binubuo natin na system which will replace the current crisis client the management system, yung CRIMS na tinatawag po natin para mas ma-improve yung real-time monitoring ng mga lumalapit po sa DSWD. Okay. Kasi dito rin po may mga ulat din po na mga payouts na isinasabay nga daw po yung pagbisita ng mga politiko, na may mga tarpaulin, tapos may AKAP branding. At minsan nakikita po nga po sa mga internet, sa mga reports, talagang kilalang personalidad po talaga kilalang mga politiko ang mga nandoon. So this time around, ano po yung magiging patakaran ng DSWD at saka paano po ito ipatutupad sa field mismo? Yes. Sabi nga po natin doon sa ating Joint Memorandum Circular, talagang sinulat po natin na dapat po walang mga political actors present in the DSWD payout activities. And if there are, ito po ay ipagpaalam sa DSWD so that mai-communicate din natin, we could convey it to other partner agencies and magawan po ng karampatang action. In fact, kung matatandaan, Angela, noong nga pong nagdaang eleksyon, may mga nai-report din po tayo na mga political actors who took advantage of the payout activities and used it as a platform to advance their political interests. And we've reported those instances. And again, moving forward, to ensure na hindi na po ito mauulit, nakapaloob na po sa mga guidelines na ang mga payout activities po natin ay dapat gawin sa neutral ground, doon po sa mga lugar na hindi po pwedeng ma-impluensyahan ng mga political actors. Again, we value the observation of the COA and of course the general public, especially in insulating the program for any political interference. At yan po ay commitment ng DSWD to, again, maintain the integrity of the department and of the programs that we are implementing. I was wondering, Asek po, kung even before, may ganito na po tayong guidelines na bawal po talaga ang mga politiko sa pagbibigay ng mga ayuda. Pero hindi lang po nagagawa, hindi lang po nasusunod. In the past, Angela, meron tayong mga guidelines. I understand this one was in 2021. Yung guidelines ng DSWD on strengthening partnership with stakeholders during election and non-election periods. Of course, Angela, we recognize itong pong mga actors natin. We also express our appreciation to them dahil tinutulungan din po ang DSWD in terms of some logistical needs, lalo na kapag may mga payout activities kami na isinasagawa. But dito po sa mga pulisiya na ito, hinihikayat din namin yung participation ng ibang stakeholders like mga civil society organizations, mga non-government organizations na maging katuwang ng DSWD sa pagbabantay, pag-agapay, at pagtitiyak na ito nga po mga programa ng ating pong ahensya ay hindi magamit to advance some political interest. Actually, ito naman po has worked for the department because marami po ang tumulong sa pagbabantay nga po. And especially during the campaign period na kung saan nga po merong mga naipabalita na ginagamit yung pong mga programs or services natin to advance their interest. But because of the partnership that we've strengthened and worked with the public, ay
nalimitahan naman po itong mga instances na ito. Well, ma'am, we understand po no, yung layunin ng DSWD na moving forward, mas stricto na, masusunod na sa guidelines sa mga DSWD officials pagdating nga po sa pagdistribute ng mga ayuda natin, specifically itong AKAP program na ito. But of course, we want to know kung meron po ba dapat may ma-hold accountable no pagdating po dito because I was reading po the report of COA, lumabas din po sa kanilang audit na nagkakaroon po aside po dun sa hindi naman talaga sila beneficiaries, meron din po mga double payments at overlapping assistance na umabot po sa mahigit 108 million pesos. So, paano po ang gagawin natin dito, ASEC? Yeah. Actually, Angela, sa aspeto po na iyan, ipinaliwanag din natin sa COA na doon kasi sa guidelines natin, mayroong period ng availment ng assistance. Ang mahalaga kasi dito, yung kaya naipaliwanag namin na wala pong duplication kasi una, sumailalim sa assessment ng social workers, ito pong individual na nakatanggap ng tulong from the department. Pangalawa, meron kasi mga cases or instances na maaari nga pong makatanggap ng tulong na from both AICS and AKAP ang isang individual. Let me cite as an example, Angela. Halimbawa, ang isang individual na hindi naman kumikita ng mahigit sa statutory minimum wage rate ay nabigyan natin ng cash relief assistance under AKAP dahil tumaas po yung presyo ng mga bilihin because nga of inflation. And yun naman ang layunin, hindi po ba ng AKAP, to caution the impact of the inflation to a particular individual. So, nabigyan natin siya ng cash relief assistance. Dahil sa guidelines natin, nakastate kasi na once every 3 months, pwedeng makapag-avail ng tulong. But in that period ay nagkaroon ng miyembro ng kanyang pamilya na nagkasakit. So, lumapit po siya for medical assistance at nabigyan po natin ng tulong under AICS. Hindi po yung duplication kasi magkaiba pong assistance yung ipinrovide natin. And pasok naman po siya sa time frame o doon sa period of availment as stated in our guidelines. Pero, so, yun yung isa sa mga explanation natin, Angela. Pero under AKAP program pa rin po, di ba doon po kinuha yung pondo? Sa pondo na yun? But it's of different, pero iba yung nature ng assistance na i-provide natin. The other one is cash relief assistance, and then the other one is medical assistance. Again, magkaiba po kasi yung layunin ng tulong na naipaabot natin. Kasi magkakaiba rin talaga ang crisis na mararanasan ng isang individual at certain point or a certain period in their lives. So, kaya pumapasok yung ganong intervention. It's a stopgap intervention para yung immediate needs ng isang individual na naapektuhan ay ma-address natin agad ng agaran. So, ang ibig sabihin po nito, ASEC, wala pong pagkakamali sa hanay po ng DSWD pagdating po dito sa mga allegations na may double payments, overlapping assistance because dun po sa sistema na in-explain po ninyo? Again, we recognize the observation and we truly acknowledge the observations of COA. And we believe those observations are aimed to improving the systems, improving service delivery, improving program implementation. And yan naman po yung ginagawa natin ngayon. Well, kasi I can understand na pagdating po sa pagbibigay, na may mga tarpaulin, etc. at makikisama yung mga politiko, medyo parang mahihiya yung mga DSWD officials at that time na itabo yung mga politiko, so papayagan na lang. Pero syempre, we would want to know talaga po yung explanation bakit po nagkaroon nga po ng mga ganitong insidente. Pagdating po dun sa, kasi sinabi niyo naman po, they exercise their professional decision sa pagde-decide kung sino po yung dapat na makakuha. May mga instances daw po talaga dito na kahit college student or kumikita na lampas sa minimum wage, ay nakakakuha ng AKAP, which is labag doon sa eligibility rules. Yeah. On that naman, concern naman, meron tayong mga improve na mga sistema, and then of course our yung kasing pagtatag doon sa mga vouchers ay isa sa mga kinakailangan talaga na i-strengthen at improve ng DSWD. And we admit naman na
may mga kinakailangan talaga na i-improve o pagbutihin pa doon sa aming pong pagbibigay nga ng tulong. Yes, with all due respect nga po, ASEC, we understand po yung, kumbaga, yung gustong gawin ng DSWD dito, yung realization na moving forward, eto na, stricter rules, stricter guidelines tayo. But of course, gusto din natin malaman yung kung sino po yung dapat managot dito sa mga pagkakamali na ito. Kung meron po ba talagang mga korupsyon na nangyari, allegation ng mga pagsasabwatan, yun po ba ay magkakaroon ng investigasyon ng DSWD regarding this? Well, definitely, Angela, batay na rin doon sa ipinrovide na findings ng COA, gagawin naman po ng DSWD and titiyakin na yung all other documents that are attached doon nga po sa mga disbursement vouchers natin ay ma-review and kung may mga makita pa tayo ng mga ibang mga lapses or actions that need to be improved ay of course gagawin po ng ating departamento. Well, at the end of the day, ma'am, maraming salamat. But before we let you go, saan po ba pwedeng dumulog yung ating mga kababayan kapag nakakita po sila ng mga inconsistencies, no? Yung makita po nila during the distribution ng ayuda or may mga reklamo po sila or gusto nilang hingi ng assistance sa DSWD, where can they contact you? At saka kailan po ba natin maaasahan na fully implemented na po yung bagong sistema? 2026, yung bagong system natin ay ma-implement na natin for both yung issuance of guarantee letter and yung right cash. Matatapos natin yan by the first semester of 2026. Meron lang po tayong isinasayos together with our system developer kasi meron tayong third-party system developer na kausap hinggil nga dito. Now, with respect to the concern kung saan pwede magpaabot ng reklamo o hinaing hinggil sa pagpapatupad ng mga programa ng DSWD, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa mga numerong 0917-110-5686, 0917-827-2543 at 0919-911-6200. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe or email sa inquiry@dswd.gov.ph. And pwede rin nyo pong i-access yung IGRMS, which is i-grs.dswd.gov.ph. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Holiday season na naman ang tanong, pwede ba tayong gumala? Oo, gumastos ng malaki. Or mas maganda na may plano, may diskarte at wise na mindset. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayong episode, pag-usapan natin paano magpaplano na tipid gala ngayong Christmas season. Ayon po sa datos po, ang December po ang peak po sa pagkakain, travel spending, gift spending. Kaya maraming mga Pilipino, naku, stress na stress at broke pagkatapos po ng Christmas. Kaya nga ang tanong, paano ba tayo makakatipid kahit tayo ay gumagala? Number 1, mag-set po tayo ng gala budget cap. Opo. Ito yung pinaka-importante. Sabi mo sarili mo, ay kaya ko lang talagang gastusin ay 500. Oo. Pang Noche Buena, according to DTI. Hindi, 1,000 lang kaya ko talagang today o 500 lang kaya ko para pang gala namin or 300 lang pang transport. In other words, maglagay ka ng limit. Maniwala ka, kung wala kang limit, nako, ubos ang wallet mo. Pag may limit, protektado ang wallet mo. Pangalawa, piliin natin yung mga libre. At saka mga low-cost destination, baka pwede na lang tayo pupunta ng mga, kunyari, taga Metro Manila kayo, punta kayo ng mga parke. Di ba? Luneta Park. O if not, UP Diliman. O Ayala Triangle Light sa BGC. O tignan po natin yung dalawang malaking LED na nandun. Di ba? Church hopping. Bisita iglesia. Alam mo, ang memories hindi kailangan maging magastos. Pangatlo, BYOB. Repeat after me. BYOB. Ang ibig sabihin, bring your own baon. Malaking tipid yun, ha? Di ba? Habang, bakit ka kakain sa resto? Picnic na lang.
Di ba? Dala-dala na lang kayo, di ba? Snack, rice meal, water bottle, drinks, tapos 3-in-1 na lang. Pang-apat, pwede naman yung tinatawag na potluck, di ba? Yung sama-sama po kayo. O, ikaw sa spaghetti, ikaw naman yung sa inumin, ikaw naman yung sa kwentuhan, di ba? Ako yung kwentuhan para tipid. And then, group transport, shared expense in carpool, hatian sa gas, or commute together. At isa pang maganda, alam mo, mag-photo off na lang kayo. Gumawa kayo ng content. Tapos ipopost nyo para at least, di ba, next year makikita nyo pa ang kalokohan na ginagawa nyo. Di ba? In other words, ang dami po natin pwedeng gawin na hindi natin kailangang gumastos. Tipid gala is possible kapag may budget cap, pag may plano, pag may bring your own baon at may tamang diskarte. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na wala silang nakitang kahit anong iniwang sulat ni yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa NBI, may mga nakita namang dokumento mula sa naging hotel room ni Cabral, pero tumanggi muna silang idetalye ang laman ng mga ito. Kung sakali naman na kailanganing suriin ang cellphone ni Cabral, kailangan din daw mag-apply ng hiwalay na warrant sa korte. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong hindi rin masabi sa ngayon kung may foul play sa pagkamatay ni Cabral. Binunyag din ng alkalde na sinubukan niyang kausapin si Cabral tungkol sa issue sa flood control, pero lagi lang daw nitong tinuturo ang kanyang boss. Pinakita ko sa kanya yung mga numbers doon, showing yung mga allocations ng mga iba't ibang mga congress. Bigla siyang nanginig. Nag-stammer siya, humingi siya ng tubig, and while drinking water, nanginginig siya. At at the end, sinabi ko sa kanya, who's responsible for this? Are you not supposed to be responsible for this, being the planning officer? And immediately sabi niya ako na wala na siya may rason. Sabi niya, si secretary po marami siyang information na dinala sa hukay. Pero I hope na kung ma-recover yung cellphone na yon, we'll be able to get a lot of essential, critical, sensitive information. Samantala, formal na ring na-turn over ngayon ng DPWH ang computer at files mula sa opisina ni Cabral sa Office of the Ombudsman. Na-issue ang mga ito kay Cabral sa nakalipas na 10 taon niya sa serbisyo. Nagkakaubusan na ng ticket sa ilang mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Para sa update, magbabalita live mula sa PITX si Mobile Journal, Evan Tarinque. Evan, sobrang siksika na ba dyan ngayon? Angela, sa mga oras na ito, yung ilang parte ng terminal meron ng kasikipan dahil nga doon naglalagi yung ilang mga pasaherong uuwi ngayong araw sa kanilang mga probinsya dito sa PITX. Iikot po kayo ngayon para makita yung current situation dito sa loob ng terminal. So sa ngayon, ito yung entrance ng terminal. May kita natin, malaya pa naman nakakapaglakad yung mga pasahero papunta sa kanilang gate. Dito may mga upuan naman na pwedeng upuan yung ilang mga pasahero na nag-aantay na nababiyahe ngayong araw. Pero pagpunta mo naman dito sa may bandang likuran, ito kasi yung gate 5 ng terminal. No? So may mga pasahero na dito na mismo nag-aantay at may kita naman natin medyo marami-rami na rin yung mga kapatid nating nakaupo at nag-aantay para doon sa kanilang bus. Lakad tayo ng konti at may kita natin bandang doon sa may likod, marami pa rin mga pasahero at mga upuan na pwedeng maupuan yung ating mga kapatid na nag-aantay ng kanilang bus. Pero so far, sa mga oras na to, kahit na expected na ngayong araw talaga magpipik yung dami ng pasahero, maluwag pa naman yung ilang parte ng terminal na malalakaran pa rin naman sa mga oras na ito, Angela. Anong ruta naman, Ivan,
no? Mga nagkakaubusan ng ticket at saka syempre kumusta rin ang seguridad dyan? Yes, Angela, sa mga oras na ito, no, tuloy-tuloy pa rin, makakabili pa rin naman raw yung ng mga ticket, yung at mga pasahero na pupunta dito sa loob ng terminal. Si Ma'am Lourdes, excuse me, ma'am, baka pwede kita ma-interview ngayon. Isa si Ma'am Lourdes sa mga babiyahe ngayon. Ma'am, kamusta po yung pagbili ng ticket? Nakabili naman po ba kayo ng ticket? Mabilis naman po? Opo, mabilis naman po. Mabilis naman, ma'am. Saan ang biyahe po natin ngayon? Pampanga po. Pampanga. Ma'am, di naman kayo na-stress, nahihirapan bumili ng ticket ngayon? Hindi naman po, mabilis siya. Bali, hintayin mo na lang yung oras ng pag-board mo. Ma'am, anong oras kayo dumating ko at anong oras yung biyahe nila? Bali 10:30 kami dumating dito. 1:30 ang niya, ang pag-alis na. Alisan pa. So, unti na lang, ma'am, yung aantay nyo. Right. Sige, ma'am, maraming salamat, ma'am. So, Angela, isa si Ma'am Lourdes sa mga nakabili ng ticket dito sa loob ng terminal. In terms of security, lakad tayo dito ng konti. Dito, ito yung entrance ng terminal kung saan makikita na isa-isa chine-check yung mga bags ng mga pasahero na papasok sa loob ng terminal. Tapos ito naman yung nasaan yung mga confiscated items. Ma'am, okay lang ba? Tingnan lang namin. Ito naman yung laman ng mga confiscated items. Ngayon, makikita natin may mga bladed, may mga knives, may mga lighter at flammable materials. Ilan lang yan doon sa mga ipinagbabawal. Kaya paulit-ulit nagpapaalala yung mga terminal officials na wag na po magdala ng mga bagay na yan dahil kukumpiskahin na yan at hindi na yan at ito-turn over na yan sa otoridad at hindi na yan makukuha ng pasahero. Angela? Meron ba tayong mga naitalang untoward incidents dyan? Yes, Angela, so far wala naman na itatalang untoward incident na itatala yung pamunuan ng PITX. So far, maayos pa naman, maganda pa naman yung daloy ng pasahero dito. Pero siyempre nagpapaalala sila na ganitong season kung saan nga maraming pasahero, usok yung dukutan. No? Kaya nagpapaalala sila na bantayan yung kanilang mga gamit dahil ilang segundo lang maaari ang makuha ng mga taong may masamang balak, lalo na nga dikit-dikit yung mga tao sa loob ng terminal. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa mga bus terminal naman sa Cubao, inaksyonan ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ang pagdami ng mga nanlilimos. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, bakit biglang nagkaroon ng operasyon sa mga nanlilimos dyan? Angela, nagsagawa nga ng special operation itong barangay official ng Barangay E. Rodriguez Sr. kasama itong DSWD kaninang umaga. At kapansin kasi nila na dumarami itong mga nanlilimos at ganun din yung mga nagbebenta sa gilid ng kalsada. At sabi nga ng DSWD na nakausap natin, lubhang delikadong araw ito, lalong-lalo na doon sa mga batang paslit. At dahil bukod kasi sa pamamalimos at magbebenta sa gilid ng kalsada, ay dito na rin sila mismo ay naninirahan at nag-standby. So kanina nagsagawa sila ng profiling at assessment at ngayon ay sumasailalim sila doon sa assessment ng barangay kung ano ang maaaring tulong na ibibigay nila. Sabi nga kanina ng DSWD ay feeling naman sila tulungan itong mga grupo o itong pamilyang ito pabalik sa Zambales. Pero sabi nga ng pamilyang ito, hindi raw sila o ayaw nila sumama at unwilling pa nga raw sila sumama dahil doon sa mga kasama nila na wala pa doon sa lugar kung nasan sila kanina. Angela? Sa ngayon naman, Francis, kumusta yung biyahe dyan sa mga bus terminal sa Cubao? Marami na ba tayo mga pasahero? At saka fully book na rin ba yung ilang mga biyahe? Yes, Angela, ang ilang biyaheng may ruta papuntang norte gaya ng Baguio, Lingayen, Pangasinan, Cagayan at Quirino, fully book na raw. Pero pagtitiyak ng mga bus terminal o bus company dito sa Cubao ay magdadagdag pa nga raw sila ng mga bus trip para doon sa mga chance passenger na luluwas ngayong magpapasko. At kabilang nga dyan sa mga chance passenger na yan ay si Nanay Remenita. Ito, Nanay. Ayan. Nay, anong oras pa po kayo nakapunta rito?
Kanina pa po. Ganinang umaga, sir. Yung anak ko kasing kumuha ng ticket ko pa uwi ng Alaminos. Hindi kami nagkaintindihan kasi sabi ko Pasay, nakuha niya Cubao. Kung Pasay sana, baklaran pa ako. Kung magbaklaran ako, ayaw ko na kasi ang layo-layo ng travel ko pa. Sabi ko, uwi na lang ako kung pwede akong pasakay ng maaga. Kasi 7:30 pa yung ano ko ticket ko, isakay ko na maaga. Kasi may trabaho pa ako sa bahay din. Ayan, yung oras. Nay, salamat at ingat po kayo sa biyahe. At may mga ilang bus terminal naman na hindi na patupad nitong online reservation, no? Kagaya nga ng mga papuntang Hangonoy at Baliwag. Angela? And syempre, paalala na lang sa ating mga kapatid na papunta pa lang dyan, ano yung mga dapat tandaan? Yes, Angela. Ay mahigpit pa rin nilang paalala doon sa mga pupunta pa lang at babiyahe na hanggat maaari, wag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga matutulis na bagay at mga explosive item na maaaring ang makaaberya sa mga biyahe dito. At kung sakali nga na matsempuhan kayo na may mga dala kayong mga ipinagbabawal na gamit, no, droga o alak, panigurado daw na kukumpiskahin nila to. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Nagdaratingan na rin sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA ang mga kababayan nating umuwi ng Pilipinas para dito magdiwang ng Pasko. Para po sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa NAIA. Mon, saan nakapwesto ngayon at kumusta ang mga nagdadatingan na pasahero dyan? Angela, nandito ako ngayon sa International Arrival Area ng NAIA Terminal 3 kung saan ibang klase yung saya o atmosphere dito sa lugar. Gaya na nakikita sa akin likuran, talagang halos mapuno na ng dami ng mga kaanak ng mga OFW at mga ibang balikbayan ang nag-aabang dito sa lugar para nga salubungin ang kanilang mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang nandito may kanya-kanyang kwento, no, ng pagkasabik. Marami kasi sa mga ngayon lamang umuwi ng Pilipinas talagang inabot doon ng ilang taon ang kanilang pamamalagi sa ibang bansa at extra special pa dahil nga umabot sila bago ang mismong araw nga ng Pasko para makasama nilang celebrate itong Christmas together with their families and loved ones. Kaya naman talagang parami din ng parami yung mga dumaraan dito sa NAIA Terminals. Sa ngayon nga, sa tala ng MIAA, umaabot ng 160,000 plus, no, yung mga dumaraan ng NAIA Terminals bukod sa arrival, pati na rin yung mga departure. No, at inaasahan niyang talagang dadami up to 2.5 million dito sa whole peak ng Christmas season up to first week naman ng January. Angela. Kitang-kita ko nga, no, very busy na yung NAIA. May paalala ka ba sa mga magsusundo ng kanilang mga kaanak dyan sa NAIA? Nako, sa mga susundo po ng inyong mga kaanak na uuwi nga ng Pilipinas, number one, talagang dapat agahan. Well, actually, most of the people naman na nandito ngayon sa airport, ilang oras na rin silang nag-abang talaga dito sa area para nga hindi sila malita talaga, masalubong talaga nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba, sumalampak na nga sa sahig, no, para nga lang makapwesto, hindi talaga sila mainip dito sa lugar. Pero isa sa mga pinapaalala ng mga otoridad dito ay yung pag-intensify nila sa campaign kontra kolorum. Huwag daw tangkilikan yung mga nangongolorum ng mga sasakyan, pati na rin yung mga nangongontrata mga taxi. Kaya naman ang kanilang pinaka-hinihikayat ang mga pasahero o ang mga manggagalingan ng mga NAIA Terminal Airports, mas tangkilikin yung mga designated na mga TNVS at yung mga accredited transport companies para nga hindi sila maaberya o talaga magkaroon pa ng problema in terms of biyahe. At syempre yung mga pupunta pa lamang ng NAIA Terminal Airports, mas maganda daw talaga agahan din, number one, dahil nga sa inaasahang traffic. Number two, yung limitations sa mga baggage dapat talagang isaalang-alang. At number three, huwag magbibiro ng tungkol sa mga bomba dahil meron na namang nasampulan ang NAIA tungkol dyan. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mula sa mga transport terminal, dako tayo sa Divisoria kung saan ang mga nagtitinda dumidiskarte dahil mahigpit daw ang kompetisyon sa online selling. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ba dyan sa Divisoria at ano na ang mga mabentang produkto dyan ngayon?
Angela, mas dumarami na nga ang dami ng tao dito sa Divisoria kung saan dito sa kahabaan ng Ilaya, kung makikita nyo, mas makapal na yung tao kumpara kaninang umaga nang una tayong dumating, no? Pero kapag inikot natin ang camera, nako, halo-halo yung mga makikita natin dito ng mga damit. May mga regalo pambata na nagkakahalaga ng 50 pesos, may mga terno na nagkakahalaga ng 100 pesos. Meron din naman mga stylish, no, at medyo formal na mga damit na nagkakahalaga ng 35 pesos para yan sa mga bata. And then ito din para sa mga babae at hanggang doon sa unahan, Angela, no, ay punong-puno nga ito ng mga paninda, no, na swak daw na mga pangregalo para sa paparating na Pasko. At syempre, no, kasama natin dito, napakarami na natin nakausap na mga last-minute shopper. Ayon sa mga residente, sa mga manininda dito, may ilang mga store na mas bumaba yung presyo kumpara noong nakaraang taon. May iba naman na nanatili, no, dahil ayaw daw nila na itaboy ang kanilang mga customer, no? At nang sa gayon daw, bumalik pa rin ang mga ito at may kitain pa rin sila para nga dito sa paparating na Pasko at Bagong Taon. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato sa Cebu City kay nagpagawas og executive order si Cebu City Mayor Nestor Archibald nga gadili sa paggamit og mga pabuto o firecrackers sa pipila ka lugar sa lungsod sa Cebu. Gidili na ni sa mga ospital, eskwelahan, parke, merkado ug sa mga residential areas para ni masiguro ang kaluwasan sa publiko karong panahon sa Pasko ug bag-ong tuig, mga bay. Kaning pagbaligya og fireworks displays, no, didto lang sa Pond F sa SRP Tugutan. May epekto ang maong executive order sukad atong December 18 hangtod kini January 1. So adto na tas ubos adto ta sa Davao City kay gagpadayon ron ang pagpang-backtrack sa mga pulis sa posibleng mga kalihukan atong mag-ahamahang mga suspect sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia nga nahitabo kadtong December 14. Matud pa sa PNP Region 11, adunay mga report nga nag-withdraw sa ATM ang mag-amahan nga sila sa Jid at Navid Akram Samtang ana sila dito sa Davao. Niadto sab daw sila sa mosque aron mag-ampo ug nag-jogging sab silang duha. Nakadawat sab kuno og impormasyon ang kapulisan nga miadto sa Cotabato City kani mag-amahan nga mga suspect pero ila pa ning iberipika o susihon og maayo. Gikumpirma ni na sa una, no, gikumpirma na ni sa una sa mga otoridad nga nag-istar og halos usa ka bulan ang duha sugod November 1 hangtod November 8 sa usa ka hotel sa Magallanes Street didto sa Davao City before ni sila miadto sa Australia. Meron din tayong info na nakita na pumasok sa isang gun store within the city. Hindi naman bumili ng firearms. Tingin-tingin lang. Kana ang mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Pero diha lang sa mga babay. Kay igbalik daghan pag mga balita. Mabalik ron ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, dinumog po ng fans at mga bigating personality ang premiere night ng highly anticipated Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest kagabi. Eto ka mga kapatid, not one, not two, but anim po na cinema sa Gateway Mall sa Quezon City ang pinasara para sa MQuest Signal Spring Films MMFF entry na Manila's Finest. Dumalo po rito Cornerstone Entertainment. Ang producer po ng isa pa po sa MMFF na finalist na si Dondon Monteverde para sa kanyang movie na Reconnect. Grabe, talaga namang present din po talaga siya to support. May mga Viva artists din po, si Mr. M. Dumaloren at ilang mga kapamilya stars gaya na Kyle Echari at J.K. Labajo. May kapuso star pa na si Hil Cuerva, Kay Brosas, Jay Gonzaga, mga MQuest artists, mga national artists at marami pa pong iba, pati irang mga who's who sa OPM scene. At syempre, nandun din yung mga boss natin sa Media Quest na President and CEO Jane Basas
Plus, Signal First Vice President Shena Olaso, TV5 President and CEO Guido Zaballero, Metro Pacific Investments Corporation Executive Che Cabal Revilla at Chairman Manny V. Pangilinan, and so much more sa MVP Group. Talaga namang full support para sa Manila's Finest na talagang kaabang-abang mga kapatid. That's a great sign, di ba? So it looks like a great interest in Filipino movies now, as it is for Filipino OPM, right? Bottom line is we have to work hand in hand with each other because napakaliit na industriya ng pelikulang Pilipino. So any support that we can get from everyone, we really appreciate it, and we give back the same thing to them kasi magkakasama tayo dito. Correct. O, diba? O, eto pa, good news. Malapit na pong mapanood sa Free TV ang most awarded film ng 49th Metro Manila Film Festival. Yan po ay ang Gomburza. Simula po sa January 2, 2026 ay ipapalabas ang iba't ibang box office hits sa Cine 5. Sa prime time po yan. Unang itatampok ang 2023 movie na Gomburza na obra rin po ng M-Quest Ventures. First time itong ipapalabas sa Philippine Television na Free TV po, no, kung saan tampok ang Manila's finest star na si Piolo Pascual at breakout actor na si Cedric Juan, ang ating M-Quest artist. Mapapanood po ang Gomburza sa Cine 5 primetime January 2, 8:30 p.m. po. It's a date. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. Mga kapatid, 2 tulog na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.